ang iyong kalooban. Kaya Lord, sinasubmit po namin ang lahat po ng mga programa sa umaga nito sa inyo pong kapangyarihan. At sa amin pong paglapit sa inyo, sa pagsamba, pagpupuri, pakinig na iyong salita, Father, search our heart, Father God. You know our anxious thoughts. See if there are any offensive in us, Father. Kagaya po ng iyong sabi, Panginoon, if we confess our sins, you are just and faithful to forgive us and cleanse us from all our iniquities. Panginoon, kami po ay makasalanan. Wala po kami nagagawang mabuti sa amin pong sariling kakayahan. Marami po kaming kayabangan sa puso. Marami po kami mapagmamalaki. Madalas po kami, Panginoon, nakakasalungan sa inyo pong kalooban. Mga Diyos-Diyosan, nakatago sa aming puso, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong banal na dugo na siyang naglinis, nagbayad sa lahat ng karumihan ng aming mga puso. Sa umagang ito, inaanyayahan namin ang banal na Espiritu na siyang kumilos, manguna, magminister sa bawat sa amin. Father, pagpalain. Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoon ng buong sanlibutan.
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Purihin siya, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang buong sanlibutan, ng buong sanlibutan. Ating isigaw, hallelujah! 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 Purihin siya, itaas ang kanya. Yan ay si Jesus! Ibigay ang karangalan, itaas Ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus. Itaas ang ngalan niya, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus. Sa ulit pagkakataon, itaas natin ang ngalan niya. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus. Amen! Hallelujah! Bigay natin ang malakas na palakpak sa Panginoong Jesus. Hallelujah! Amen, Lord. Panginoon, anuman pong pagsubok ang aming dinadaanan sa aming buhay, Panginoon, wala kaming ibang lalapitan kundi Ikaw lamang, Panginoong Jesus, sapagkat sa iyo lamang nagmumula ang kapayapaan at kaligayahan sa aming buhay. Hallelujah. Kapayapaan nagmumula sa inyo. Kaligayahan na kamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang papantay sa iyo. Nag-iisa, isang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Hallelujah. Kapayapaan, Panginoon. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Nagmumula sa iyo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa iyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko
sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama, aking Ama. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Yes, oh Lord. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling nyo. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Ibigay po natin ng malakas na palakpak at papuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. Hallelujah. Sige po, tayo po ay makakapuna at tayo po ay dadako na. Amen. Glory to God. Sige po, ngayon po dadako tayo sa napakahalagang gawain, yung pong pakikinig ng mensahe ng ating Panginoong Diyos. Sige po, ihanda po natin ang ating mga puso. Ito po ay napakahalaga. Handa na po kayong makinig ng mensahe ng salita ng Diyos. Sige po, tinatawag ko na po ang ating pong pastor. Sige po, bago po natin siya tawagin, pag-pray po natin siya, ilihans po natin ang ating kamay. Dakila at makapangyarihang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng karunungan at katalinuhan sa umagang pangalan, Father God. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, ang karunungan na nagmumula po sa Banal na Espiritu, dumari po sa umagang ito. At ang iyong Banal na Espiritu, Panginoon, patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin. Upang ang iyong salita, Father, ay amin pong maintindihan, maunawaan, at higit sa lahat, may sa pamuhay, Father. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Sa lahat po ng ating mga audience ngayon, binabati po namin kayo. Lalong-lalo na unang linggo po ngayon. At tayo po'y naghahanda ng atin pong paggunita sa banal na hapunan. Kaya sa lahat ng mga online audiences po natin, ihanda nyo po mamaya ang kapirasong tinapay. At gayon din naman po ang iinumin natin mula po sa saro. At sa lahat po ng naririto, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa inyo. Patuloy na taglayin natin ang kaluwalhatian, ang kagalakan, at ang patuloy po na kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya talagang napakabuti po ng ating Panginoong Diyos. God is good. And all the time, purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Alam ninyo mga kapatid, ang utos o ang mga saad po ng Biblia patungkol po sa atin pong sarili at kalagayan po ng kaligtasan natin, ay tayo po'y constantly po at palaging pinagsusuri ng Biblia at patuloy po na
pinakikita sa atin ng Panginoon kung paano natin po susukatin at susuriin ang atin pong pananampalataya upang matiyak po natin na tayo po ay talagang ligtas. Kaya alam nyo mga kapatid, yan po ang advocacy ko, yan po ang akin pong mandato na tinaglay po at kinuha mula sa atin pong Panginoong Hesukristo, na ipahayag po sa inyo kung ano ang totoo, ibigay po sa inyo kung ano po ang nakalagay sa Biblia, at wala ni isa man, sabi po ng Bible, ni isa man na mapahamak o mapunta po sa impyerno. Hopefully, kaya sinasabi ko pong hopefully na nawa po sana ang lahat ng naririto po ay patuloy na tumatalima sa aral po ng ating Panginoon. Kaya sa umaga po na ito, papalapit na po ang Kapaskuhan, ano po, at alam nyo mga kapatid, we are not getting any younger. Patuloy po na marami po sa atin nakakaroon na ho tayo ng problema po sa pagkain natin at gayon din naman po sa kalusugan po natin. Isn't it a very good reminder, amen po ba, na talagang tayo po'y tumatanda at darating ang pagkakataon po, tatawagin po tayo ng ating Panginoong Diyos. Gusto man natin o hindi, magaganap at magaganap po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, alam niyo po, pag kayo po ay na-born again, tama po yung sabi sa Biblia, no ho? Sabi ng 2 Korinto, dun po sa 5:17, if anyone is in Christ Jesus, he is a new creation, nagiging isang bagong nilalang. Pero yung palatandaan ng pagiging bagong nilalang, ano ho yung nagaganap? Ano po yung nangyayari para sa isang tao na naligtas? Tayo ho na nakatanggap ng kaligtasan, dapat may ebidensya, dapat may pruweba ho, dapat meron pong mga pagbabago na gaya ng sinasabi po, if anyone is in Christ Jesus, kung sino man ay nakay Kristo Jesus, ang luma po ay nawawala na, ito pong mga lumang pag-uugali, lumang nilalakaran ay nawawala na, at dumarating po ang bago. Kaya po sa preaching natin ngayong umaga, ito po'y pinamagatan po natin, ano kaya ho yung nangyayari sa isang naligtas o kaya sa isang taong maliligtas? Ano yung mangyayari? Gusto ko pong i-share sa inyo po ito mga kapatid. Ayoko po na dumating ang time, pag-graduating ako ng Panginoong Diyos, na hindi ko po na-i-share sa inyo ito pong mga puntos po at ano-ano yung mga nangyayari sa isang naligtas. Of course, alam po natin may buhay na walang hanggan. Of course, alam po natin na hindi na tayo mapapahamak sa impyerno. Pero habang tayo po ay nabubuhay, ano po yung mga bagay na magaganap, ano po yung mga bagay na mangyayari upang makita natin na may pruweba ho o may ebidensya ng kaligtasan po ang Panginoon po pamantayan sa Biblia. Naalala ko tuloy yung sinasabi po ng 2 Korinto. In the book of 2 Corinthians 13:5, ang sabi po doon, saliksikin ninyo at subukin ninyo ang inyong sarili upang mapatunayan ninyo kung kayo nga sa katabi nyo, namatay ka na sa kasalanan, nilubog. Pagkatas ng pagkakalubog po, inihaahon ho natin. Ibig sabihin ho, nabuhay na mag-uli sa panibagong buhay. If anyone is in Christ Jesus, the old has gone. Sabi pong ganun, the old is gone and the new has come. Kaya yun po ang symbolism po nun. Pero alam nyo mga kapatid, minsan ang aral po tungkol sa bautismo, nagiging controversial po. Marami tayong mga kapatid, pastor, ituro nyo po na pag hindi na bautismo, hindi maliligtas. Doon naman po nagkakaiba po tayo dyan. Ako'y naniniwalang yun po'y simboliko, pero ang kaligtasan ng tao ay nanggagaling sa pananampalataya. Hindi po sa bautismo. Baptism is obedience. Kailangan yun. Hindi ko po sasabihin na huwag kayong magpabautismo. Kailangan po yun. Pero may nakita tayo sa Biblia, yung magnanakaw, hindi nga ho binautismo yun eh. Kasi wala na siyang pagkakataon. Pero pag may pagkakataon tayo magpabautismo po. Kasi nakalagay po yun, obedience is better than sacrifice. Mga kapatid, ang pagbabautismo po ay nangangahulugan ng pagkakalibing natin sa kasalanan. At ang muling pagkabuhay ni Kristo naman po ay simboliko po ng pagkabuhay naman din po ng lahat ng kanyang mga hinirang. Ito ang sabi po ng aklat ng Roma 6:4. Purihin po ang Panginoong Diyos. Nilalagyan ko po ng pula to highlight. Pero lahat ng verse na yan, mahalaga. Ano pong sabi ng aklat po ng Roma dito po sa 6:4? Sa makatuwid, sabi ni Pablo, tayo'y namatay na at nailibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Yun po yung paglulubog sa tubig.
na kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Sabihin nyo nga ho, panibagong buhay. Ayan. Alam nyo po, isa pong palatandaan na tayo po'y naligtas, if anyone is in Christ Jesus, he is now a new creation. The old is gone and the new has come. Ibig sabihin ng bago ay dumarating, meron ho tayong panibagong buhay. Sabihin nyo nga ho, panibagong buhay. Ayan. Sa umaga po na ito, may 5 puntos tayo na pag-aaralan. Kapatid, pag pumasok yung buhay nyo ngayon dito, pag pumasok ko yung nilalakaran nyo ngayon dito, natitiyak ko po, ligtas kayo kapatid. Lalong-lalo na kung tinanggap nyo si Jesus at itong 5 bagay na pag-aaralan natin ngayon, wala kang dapat ipangamba, hindi ka dapat matakot po sa kamatayan, hindi ka dapat matakot sa hinaharap po natin dahil ho, sinuri mo ang iyong sarili, sinikap nyo po na bantayan ang iyong sarili at natagpuan mo na ikaw po ay nasa tamang pananampalataya. Sabi ng 2 Corinthians 13:5, saliksikin ninyo, suriin ninyo ang inyong sarili, maliban na lamang po na ang ating pananampalataya ay walang ninyo. Hindi nyo po alam ang ginagawa ko pag ako'y nag-iisa. Ano pong ibig sabihin ng aral na ito? It's between you and the Lord Jesus Christ. Amen? Hindi po between you and the pastor, between you and your friend, between you and your parents, between you and your sister and your older brother. Hindi po yan sa atin pong relasyong panglupa. Kung hindi ito po ay sa ating personal na relasyon po kay Kristo. Kaya mga kapatid, kung ito po'y dadaan lang sa tenga natin, okay po, wala po akong problema roon. Kayo po problema nun, kapatid, kung pinadaan nyo lang sa tenga ho ninyo. Kung ako naman nagtuturo, pinadaan ko lang din sa tenga ko. At kung ano yung tinuturo ko, hindi ko ginagawa, problema ko yon kapatid. Dahil ang Diyos po hindi natutulog at nalalaman ko sa Biblia, darating ho ang pagkakataon, haharap po ako mismo sa harapan po ng ating dakilang Ama. Kaya yun ang assurance ng ating mga pag-aaral. Lahat ng pinag-aaralan natin ngayon, it's based on your own personal relationship with Jesus. Ito man gawin nyo o hindi po para sa akin ito. Hindi po itong pakinabang sa akin po. Ito po'y pakinabang sa inyo. At kung gagawin ko ito po'y pakinabang naman sa buhay ko. Amen po ba? Kaya ang lahat ng aral na ito, isa puso ho natin at lakaran po natin. Tatandaan nyo ho yung pahayag. Pahayag 1:3, mapalad ho ang bumabasa, mapalad ang nakikinig. Ngunit mapalad lalo ang lumalakad sa salita ng Diyos sapagkat malapit na siyang dumating. Ano pong sabi po sa salita pong Hebreo? Maranatha. Alam niyo po ibig sabihin ng Maranatha? Jesus is coming. Kaya pag nakarinig ka, Maranatha Baptist Church. Jesus is coming church po yon, ibig sabihin. Maranatha. Sasambitin nyo palagi yung Maranatha, Lord. Maranatha, Maranatha. Hosanna. To the highest praises to God. Pwede nyo hong sabihin nyo palagi pag nanalangin ho kayo, Hosanna, Hosanna to the Son of David. Maranatha, Lord Jesus Christ. Kasi yung mga nakalagay po yan sa salita pong Ebreyong mahahalaga po yan. Ano-ano ho yung sinasabi rito na tayo po ay magkakaroon ng panibagong buhay. Ito kapatid, sabi po ng talata ng Biblia ho rito. Next slide please, number 1. Ito ho, yung paglakad ho sa liwanag ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, pwede pong nagpapanggap ang isang Kristiyano, pwede pong ang pastor nagpapanggap sa harapan Pwede po na ang isa pong nakaupo ngayon dito ay nagpapanggap na siya po ay tunay na mananampalataya. Hindi ho natin malalaman kung sino ho rito peke o hindi Kaya kung nga ho itinuturo ito, it's between you and the Lord Jesus Christ. Alam na alam po ng mga kalooban ninyo, alam na alam ng puso ninyo, at alam ng puso ko bilang pastor po, kung ako po ay totoo o hindi. Can we say amen? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, totoo ka ba o hindi? Huwag kayong magagalit ho Let us give the benefit of the doubt na may peke po sa loob ng church na ito. May peke. Pwedeng ako. Nakikita nyo ba buhay ko? Hindi. Pwedeng yung katabi nyo. Pwedeng yung anak nyo. Di ba pinag-aralan natin yan? May mga crush dyan. Yung mga crush dyan, kaya nasa church yan dahil nandito yung crush. Meron din namang Christian. Alam yung Christian? Yung mga nasa church dahil sa tiyan. Lalong-lalo na pagka huwag kayo magagalit, baka wala nang pumunta ng Christmas party sa December 18,
Pero naniniwala ako pagdating ng December 18, punong-puno tayo ulit. Amen po ba? Pagdating ng December 25, medyo may konting puno, maraming bata nun, maniwala kayo hindi. Pero pagdating ng January, konti na naman tayo. Kasi baka Christian tayo, dahil maraming pagkain, kaya naroroon tayo. Malalaman ng Lord kung peke o hindi. Isa pong palatandaan, ibig sabihin po nito, assessment po ito. Sa high school po kasi, hindi na ho tinatawag na quiz. Wala na ho, luma na ho yung long test, quiz. Ang aming ginagamit po ngayon, summative po at formative assessment. Social. Pero test pa rin yun. Okay? Quiz pa rin yun eh. Pinaganda lang yung pangalan ho. At saka may synchronous, asynchronous na amin pong mga, alam nyo po, no? Iba po kasi yung mga high school na katulad namin nung araw po, no? Na sa mga high school po ngayon, ano po yung assessment o yung examination? Ang sabi po rito, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman ang nasa kanya. If the Lord Jesus Christ is your Lord and Savior, lalapit ka sa ilaw kasi si Kristo po ay ilaw. Psalms 119, 105, ano po sabi po ng 119, 105 ng Aklat ng Awit, ang iyo pong tanglaw ay walang iba kung hindi ang iyong mga salita at ito po ang liwanag sa lahat ng aking nilalakaran. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang light po si Jesus. In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. This Word became flesh. Sabi po ng John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh. Si Kristo po yung salita at ang salita po ay liwanag. At kung sino mang lumalapit kay Jesus, ayaw niya na nagtatago sa dilim. Can we say amen? Hallelujah. Ako nga ho, gusto ko nang tanggalin palagi yung face mask natin. Ayaw ko na ho yan eh. Alam niyo po kung bakit? Kasi hindi natin nasisilayan yung ganda ng isa't isa. Amen po ba? Minsan nakikita ho natin. Pero pag hindi ka naman masyadong kagandahan, maganda na rin may face mask, para hindi ka nakikilala masyado. Amen po ba? Pero ang atin pong pananaw dyan, wala namang pangit po kasi sa atin pong Panginoon eh. Lalo pa, isa pang contribution na gagawa niyan pag hindi masyadong maganda yung hiningan nyo. Amen? Ikaw na lang nakakaamoy. Amen? Paikot-ikot yung hininga doon. Pero alam nyo mga kapatid, hindi naman naturalesa ng tao ho yan eh. Parang tayo ho. Saan nyo po gustong lumapit ho? Yung meron ng ilaw o wala? Ako po, ayoko ho ng walang ilaw. Naranasan ko na ho, nag-brown out dati ho. Talagang humampas yung ulo ko dun sa cabinet kasi hindi ko nakita ho. Literal palang totoong makakakita ka ho ng mga estrella. Totoo po yun. Nakakita ho ko ng maraming stars eh. Bakit? Naumpog yung ulo ko talaga. Bakit? Walang ilaw, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pero kung nagsindi ka ho ng kandila, alam niyo na may liwanag. At pag lumapit kayo sa liwanag na yun kapatid, hindi kayo madudulas at hindi po kayo matatapilok. Gayon din naman po sinasabi ng Bible. Kung sinasabi natin na tayo may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan ng Diyos. Halimbawa ho, alam nyo, pastor, born again na po ako eh. Pero kung ano yung ini-enjoy ng mundo, yun ang gusto po natin. Kadiliman ho yun eh. Alam nyo po kung bakit ang relasyon po, mga kapatid, na hindi tama, marami pong gumagawa pailalim, kasi ayaw nilang ma-expose eh. Amen po ba yun? Kaya maraming mga kabit itinatago kapag kaho ang nagde-date sa inyo, mga kababaihan ng mga dalaga rito, ayaw kayong ipagmalaki, ayaw po kayong ilagay sa liwanag, ayaw po kayong i-expose, hiwalayan nyo yon. Ibig sabihin, second lang kayo roon, kabit lang kayo noon. Bakit ho ayaw po kayong ilabas o kaya ipagmalaki? Baka mahuli nung asawa eh. Kaya pansinin niyo po yung mga kabit, dun lang yan sa mga laylayan, sa mga tabi-tabi lang ho yan. Hindi po yan dinadala ho sa mga kung saan maraming tao, maraming ilaw. Nilalagay nyo lang ho yan kung saan po walang nakakakita. Amen o hindi? Amen ho yun. Pero kung talagang nasa liwanag ho tayo, salita ng Diyos ay liwanag. Your word is a lamp unto my feet. Yung asawa nyo ho, yung kasama ninyo, meron ho ba kayong katatakutan? Na bigla na lang popok-pok sa ulo ho ninyo? Wala. Asawa nyo nga ho yung kasama ninyo ho eh.
Kung halimbawa ho, yung tamang kinikita nyo lang ho sa pamahalaan, di nyo ho kinakalikot yan. Pag dumating man ho ang Commission on Audit o kaya pong Ombudsman, wala kang kakatakutan. Bakit ho? Nasa liwanag ka, nasa ilaw ka. Hindi ka po mangangamba. Kung halimbawa, kapatid, wala ka hong nilokong tao, lalabas ka dito sa Piece of Harvest, wala pong babaril sa'yo dyan pagka nag-aabang ka. Bakit ho? Matitignan nyo bawat mataho ng taong makakasalubong ninyo. Bakit ho? Wala kayong inapi ni isa man. Can we say amen? Yun ho, yung Kristiyano, yung meron pong palatandaan, yung may nangyari po sa isang naligtas, lumalakad siya sa liwanag. Kaya huwag kayong kakapa-kapa. Ano po ba ang liwanag? Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen po ba yun? Ito yung liwanag eh. Kaya hindi ka magkakamali. Pag tinanggap mo si Jesus, paano kaya ho, halimbawa po na magninegosyo ko ayon sa negosyong gusto ni Jesus? Paano ko kaya mamahalin ng kapwa ko yung gusto pong pagmamahal ni Jesus? Ano po yung aking dapat sabihin, yung mga pinapasabing gusto ni Jesus? Ano kaya yung dapat tignan ng mata ko na talagang matutuwa si Jesus? Kaya po everyday, ito po, talagang babasahin mo, Lord, mahal na mahal po kita. At pag hindi ko po nababasa ang salita ninyo, nagugutom ako at patuloy nauuhaw, Panginoong Ama. Can we say amen? Nasa liwanag na ho tayo eh. Mahirap lumakad sa dilim. At pag lumalakad kayo sa dilim, tagilid ka kapatid, sabihin niyo po sa sarili ninyo, Panginoon, maaring hindi pa ako ligtas kasi lahat ng mga kadiliman, yun ang gustong-gusto kong gawin. Lahat po ng walang nakakakita, yun pong nilalakaran ko. Panginoon, yung ginagawa ko, pag bigla pong nilagyan ako ng spotlight ngayon, hiyang-hiya po ako dyan sa lahat ng ginagawa ko. Halimbawa lang ho, kapatid, kasama po ninyo na nagde-date yung misis po ninyo. Tapos bigla hong may nag-spotlight sa inyo ng ganyan, i-interviewin kayo sa TV, hindi kayo mahihiya, hindi ho ba? Asawa nyo ho yun, kasama nyo yung mga anak po ninyo, nag-e-enjoy po kayo. Pero kung iba po yun at nasa kadiliman kayo, iba ho yung sinama po ninyo, bigla kayong in-spotlight, baka mapatakbo ho kayo. I-interviewin lang kayo sa TV ho, abang kumakain, at ang kasama ninyo, hindi naman yung asawa ho. Pag na-spotlightan ho kayo, baka nagkukumahog kayong tumakbo, kapatid. Bakit ho? Nasa dilim tayo ho eh. Kaya yun ang palatandaan, kung sinasabi nating tayo ay may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo. Ligtas ho ba ito? Hindi po kapatid, delikado pong buhay yan. Huwag kang lalakad kapatid ng nasa dilim. Palaging lalakaran mo ang liwanag ng salita ng Diyos. Can I hear amen po? Hallelujah. Safe ka na kapatid. Basta lumalakad ka sa liwanag ng salita ng Diyos. So, unang palatandaan yun ito po ay paglakad sa liwanag ng salita ng Diyos. Pangalawa ho, ito pa palatandaan, yung mahilig sumunod sa saway ng Diyos. Yung pong sumusunod sa saway. Minsan ho, meron, alam nyo kahit pastor ka pa eh, minsan ho, makakarinig ka ng saway sa maliit na bata. Minsan ho, sa kapatiran. Minsan sa elder. Minsan ho, may nagpaalala po sa akin ng elder, pastor, mayroong 100 tupa. Nawala ho yung isa. Kailangan hanapin. Alam nyo po, binasa ko sa Biblia ulit yon. Tama ba yung pagkakasabi sa akin? Tama. Yung kapatid, nagbigay ng magandang mensahe. Kaya sinulat ko po yon. Tinawagan ko yung kapatid na nawawala. Ayaw na magpahanap ng kapatid. Sabi ko nga ganon. Hinanap ko pero hindi ko na natagpuan. Pero yung itinuro sa akin ng elder na yon, meron pong wisdom sa Biblia at huwag nyo pong sasansalain ang mga ganong aral o mga payo kasi payo po yon ang gagaling sa Diyos. Amen po ba yon? Hallelujah. Kaya po ang sabi dito, ang nagsasabing nakikilala ko siya sa unang 1, 2, 4 hanggang 6. Ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. At sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Bakit daw talagang tayo nasa kay Kristo po? Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. Kaninong dapat na pamumuhay? Ang buhay natin katulad dapat ng kay Hesukristo. Ang hirap niyan. Anong gusto nyo ho? Maghirap dito o maghirap sa impyerno? Alam nyo kapatid, ang sabi po ng ng aklat ng Biblia, doon po sa unang Juan 5,
wala naman hong utos na hindi kayang gawin ng tao eh. Basta ang Holy Spirit ang kikilos. Pero kung hindi nyo hihingiin ng kapangyarihan ng Holy Spirit, mahirap po na ito po ay ituwid na wag magdaldal. Mahirap ang mata po na hindi po tumingin sa kahalayan. Mahirap po ang tenga nating hindi makinig ng chismis. Pero pag ipapasubject po natin sa banal na Espiritu, sabi nga ng Biblia, ang lahat ng bagay maaari kong gawin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aking Panginoon. I can do all things through Christ who will strengthen me. Kaya mga kapatid, yung pagsunod po sa utos ng Diyos, ito po ay palatandaan na kayo ay naligtas, palatandaan na mahal nyo ang Diyos. Alam nyo mga kapatid, hindi po nangangahulugang hindi magkakasala. Ano ho? Halimbawa ho, posibilidad po ba sa isang tao, pastor, na siya po ay nananalig kay Kristo, talagang mahal na ang Diyos, at pagkatas po ay nagkaroon po siya ng kasalanang sexual o kaya po ay nagkaroon po ng hindi magandang ugnayan bigla? Pwede po. Alam nyo mga kapatid, ang tao po'y natutukso. Kaya nga sabi ni Pablo, ano bang nanaisin ko? Ako'y manatili sa inyo o ako'y manatili na nakapiling si Jesus? Pero alang-alang sa inyo, sabi ni Pablo, ninanais ko na manatili ang aking katawan sa mundo na ito upang ako'y makapagpahayag pa ng salita sa inyo. Ibig sabihin, given the chance ho, pupunta ka sa langit o mananatili ka pa rin sa physical na katawan na ito, kapatid. Kung makikita nyo yung Biblia, we will desire to be absent from this body is to be one with the Lord na po. Alam nyo mga kapatid, pagka nasa langit na, hindi na tayo magkakasala. At matutupad na natin ang lahat ng utos ng Diyos doon. Dito sa lupa na ito, naririto samaan ng loob, naririto po yung lahat po ng mga galit, naririto po yung lahat ng mga pagluha natin, ang lahat po ng mga masasakit na mga nangyayari sa buhay natin. Pero ang sabi ng Panginoon, patuloy lang ho tayo na lumakad sa kanyang salita. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay nagsisinungaling. Halimbawa ho, nasa harap na kayo ng Diyos. Lord, sinabi po ng pastor namin to accept you as Lord and Savior. Nandun nga ho ako sa Jesus Reigns, kaya nung Wednesday po, pinaalalahanan ko po kayo Yun pong si Kristo ay naghahari, may mga palatandaan po yun. Huwag kayong sigaw ng sigaw, Jesus Reigns, at hindi na bago buhay nyo kapatid. Isa kayo sa sasabihan ni Jesus, lumayo kayo sa akin, kayo na gumagawa ng kasamaan. At ang sabi ng Biblia, dalawa lang naman ho kapatid. 12-13 ho ng aklat po ng mangangaral. Na tayo po ay matutong sumunod sa Diyos at patuloy pong matakot sa Kanya sapagkat yun po yung pinakamahalaga sa buhay ng tao, sumunod po sa alituntunin ng Diyos at matakot po sa Kanya. That's the beginning of wisdom, Proverbs chapter 9 verse 10. Kaya yung mga bagay na ito, katulad ng nasambit natin kanina, nasa liwanag ka na, once you are in the light, makikita niyong maliwanag ang salita ng Diyos. Ito pala ang dapat kong gawin. Sinusuway na ako ng Panginoon Basahin niyo po, ito pong aklat po ng Kawikaan, dun po sa 1:24 hanggang 30, Kawikaan 1:24 hanggang 30 ho. Ang sabi ng Panginoon, nagsaway ako pero walang nakinig. Pinagsabihan ko kayo pero hindi niyo ako tinanggap. Ako naman ang tatawa sa kaarawan ng inyong kapahamakan. Pag dumating ang mga malalakas na bagyo, pag dumating ang mga malalakas na ipo-ipo, ang sabi ng Panginoon, bakit to? Sinawalang bahala ninyo ang lahat ng aking mga saway. Kaya para ho tayo maging in one po with the Lord Jesus Christ, mga kapatid, halimbawa nakita ho natin, ay hindi pala dapat magtanim ng sama ng loob. Ito po ituturo ko po sa inyo. Pagka po tayo Kristiyano, nagkakaroon ho ng samaan ng loob, pero pagkatapos ng samaan ng loob, diretso kagad kay Lord. Huwag na ho nating hayaan magpatumpik-tumpik pa na palalakihin nyo po, inuulit ko po, turo ni Pastor Ed Lapis, yung sama ng loob, lalaki, magiging bagyo ho yan. Darating ang time, poot na, hindi na sama ng loob, poot. 1 John chapter 3 verse 15, sino mang napopoot sa kanyang kapwa-tao ay mamamatay tao. Tignan nyo po yung nagsimula sa sama ng loob, naging mamamatay tao ka dahil napoot ka. Kung sakali man pong mapoot o magalit, huwag nyo hayaan na lumubog ang araw po, na kayo po mga kapatid ay magkakasala. Peso 4:26. Huwag niyong hayaan na lumubog ang araw na kayo po ay magkakamali o magkakasala. Kung hindi ko magagalit man kayo mga kapatid, dapat ho, nasa tamang pagkagalit ho. Kaya, yun ho, ulitin ko ho ang isang Kristiyano ho, hindi nagtatanim ng sama ng loob. Ilabas nyo yung sama ng loob, gawin nyo pong sama ng labas. Amen? Para lumabas ho yung sama.
Lahat po ng pinapasok sa loob, nakakasama ho yun. Ipasok nyo yung asukal. Masama, amen po ba? Maraming asukal, maraming kolesterol. Dapat ho yan nilalabas. O kaya hindi pinapasok. Lalo naman yung sama ng loob. Huwag nyo pong papapasukin sa puso ninyo ang sama ng loob. Sapagkat ang sama ng loob ay magiging puot, hindi ka makakatupad sa paglakad dun po sa saway ng ating Panginoong Diyos. Dapat nga ho, pagka napagwikaan kayo ng masakit, nasabihan kayo ng hindi tama, ininsulto kayo, the more na dapat ho, tayo po'y mag-init sa pagsisilbi sa Panginoon. Amen po ba? Lalong aawit, lalong magbabasa ng Biblia, lalong mag-aayuno, lalong mananalangin. Pag binuksan ng Panginoon yung mga matang espiritual natin, si kapatid na Juana, kaya ka lang minura, kinapitan ng dyablo sa ulo niya. Hindi si kapatid na Juana ang kaaway mo. Si kapatid po na Juan, kanina minura ka, hindi siya yung kalaban mo. Efeso 6:12 kapatid, we are not against flesh and blood. Ang kalaban po natin, mga espiritu po, mga demonyo ho yan eh. Kakapit yan, aasarin ka, kaya tuloy ka lang. Alam niyo po kung bakit? Kapatid, pagka po nagalit ho kayo at nawala na ho kayo sa church, napagtagumpayan na po kayo ng dyablo. Tapos ka na. Tapos ka na kapatid, sayang po yung sinimulan natin. Can we all say amen? Kaya dapat ho, nasa liwanag. Ikalawa ho, dapat tayo sumusunod sa saway ng Diyos. Ikatlong palatandaan po, ito, yung tinuturo ko kanina, walang sama ng loob, pag-ibig po sa kapwa. Tignan nyo po ha, ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, yung number 1 natin, ang Kristiyano nasa liwanag. Pero kahit nasabihin nyo, I am a born again Christian, ngunit napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ay, natutuwa ako, pastor, bakit to? Yung bumabato sa atin, yung bahay po natin, na binabato ho, yung church nating binabato, every time na nagba-Bible studies po, namatay ho ng dengue. Maraming salamat sa iyo, Lord. Nasa liwanag o nasa dilim? Nasa dilim ho yun. Kawikaan 25:17 hanggang 18. Huwag kang matutuwa kapag ang kaaway mo'y namamatay. Sapagkat kung ikaw ay natutuwa, igaganti na sa iyo ng Diyos ang lahat ng kasamaang ginawa nila sa inyo. Namatay yung nangutang ho sa inyo. Naku, huwag kayo magpapasalamat, kapatid. Makiramay po tayo. Namatay ho yung pong kinaiinisan niyo na kapitbahay na talaga hong malakas ang boses. Huwag ho kayong magre-rejoice, kapatid. Doon po sa aklat po ng Kawikaan 25:17 hanggang 18, kapatid, delikado po na ang isang tao'y nagagalak sa lahat ng kapahamakan ng kanyang kaaway. Mateo 5:44 hanggang 45, kapatid, anong sabi ng Matthew chapter 5, verse 44 to 45? Ibigin mo ang iyong kaaway at ipanalangin mo ang lahat ng umuusig sa iyo. Can we say amen? Ayoko nang maging born again, pastor. Bakit? Tuwan-tuwa kasi ako pag kami nangyayari pong kapahamakan sa mga kaaway ko eh. Turo ni Kristo, wag pong matutuwa. Pag kami kaaway po ako, pastor, ginagantihan ko po eh. Lalo na pag masakit yung sinabi sa akin. Aklat ng Roma 12:14, ano pong sabi doon? Huwag ninyong susumpain ang sumusumpa sa inyo at huwag ninyong pagwiwikaan, nagwiwika ng masama sa inyo. Can we say amen? Minura kayo, minura nyo rin. Ano pa yung value po? Ano pang halaga ng Romans chapter 12 verse 14? Na kapag ka ho sinabihan ka po ng sumpa, ang ibabalik nyo po ay pagpapala. Romans 12:14. Marami pa sa kawikaan mo eh. Nagutom yung kaaway, pinaghandaan mo ng pagkain pa ng Pasko. Grabe naman yun, pastor. Minumura na nga kami, hindi na nga nagbabayad sa amin eh. Inuutusan pa tayo. Nakalagay sa Bible po yan, pakanin nyo po ang inyong kaaway, painumin po pagka po sila'y nauhaw. At ulitin ko po, wag na wag pong kasusumpungan sa Peace of Harvest na meron pong natutuwa dahil ang kanyang kaaway ay namatay. Can we all agree amen po? Wag na wag kayo matutuwa, kapatid. Gagantihan kayo ng Lord. Dapat nandun pa rin ho. Lalo na kahit ayaw nyo yung kapitbahay nyo namatay, kaya nyo ho bang gawin pa na makiramay pa rin? Kaya ho ba ng puso ninyo bilang Kristiyano? Pag nagawa nyo ho, kapatid yon,
pinapakita nyo po na may pag-ibig kayo sa inyong puso. Can we say amen? Sino po rito yung mga ex-boyfriend po, pinababarang po ninyo? Huwag kapatid. Pastor, yung akin pong dating girlfriend po, galit na galit po ako, kaya po sinusumpa ko po maaksidente. Babalik sa iyo yan kapatid. Lahat ng aral po na binitawan ko po ay tungkol sa pag-ibig kapatid. Pag nilakaran nyo po yan, ito mangyayari po sa atin. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Kaya, alam nyo po, sundan lang natin yung aral ni Jesus. Mamaya i-reverse na natin ha. Yung kapitbahay ko, hindi ako pinapansin. Pagdating po ng Pasko, bibigyan ko siya ng sobrang hamon. Amen po ba yun? Yung church member na ito, talagang masakit ang kalooban ko, pero siya ang priority ko sa prayer na siya pagpalain ng Diyos. Amen po ba yun? Alam niyo po kapatid, lalabas yung lahat ng sama ng loob, babata kayo, papayat kayo mga kapatid, at magkakaroon po kayo ng napakagandang kalusugan. Bakit to? Wala akong sama ng loob nilagay nyo ang sama ng loob sa sama ng labas. Labas lahat po yung sama ng loob. Hallelujah. Ika-apat ho, tignan nyo ho yung patunay ho. Number 4, siyempre kailangan tumatalikod na ho sa sanlibutan. O mga kabataan, pakinggan nyo po itong aral na ito ha. Unang 1, 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Di ba yung Santiago 4:4, itinuro ko po ng Bible studies po. Sabi po doon, tayo mga hangal, sabi po doon ng Panginoon, bakit to? Ang umiibig sa sanlibutan ay wala ang pag-ibig ng Ama sa kanya, hindi umiibig sa Ama. Kaya anuman ho yung standards ng mundo na ito. Halimbawa ho, ang standards ng awitin ng mundo na ito, puro rock, puro punk, puro po mga pagrirebelde, tatanggalin nyo na po yan at papapasukin nyo po ang gusto ng banal na Espiritu. Pati po yung mga pinapanood po natin ha, kaya nauuso yung maraming kabit po ngayon, tinatangkilik sa mga telenovela ho ngayon Ha? Tinatangkilik ho yung relasyon sa kapwa lalaki. Kaya marami ho nagnanakaw ngayon, hindi na pinupuna ho pagka nagnanakaw ngayon. Okay na ho, basta politikong nagnanakaw ngayon. Dapat ho, we set the standard, naglalagay po tayo na ang buhay po ng isang Kristiyano ay nananatili po sa liwanag ng salita ng Diyos. Kaya yung kanyang pakikinggan, dapat ho, mga bagay na makalangit. Ang kanyang titignan, mga bagay na banal. Sabi ng unang Pedro ho, ang Diyos ay banal. Kaya kinakailangan ng lahat ng kanyang mga lingkod ay maging banal din po. Sasabihin natin, ito po may mga kapatid po tayong ganon. Ako po naririto para mag-correct dahil mahal ko po kayo. Alam niyo ko kapatid, halimbawa nakakita po tayo ng kapatid natin. Minsan ako'y guilty rin naman ho dyan At medyo very careless yung ating pananalita ho, no? Alam niyo po mga kapatid, pag medyo pumaya, tumaba, wag niyo na hong papansinin na lang. Ako, nasabihan din ako ng sister wife, Dad, wag mo nang papansinin. Kasi pagka ganyan po, minsan nakakahiwa ng kalooban po yan. O kaya ho, sasabihin niyo, parang anipis na nung buhok mo, lumaki tiyan mo kapatid, parang buntis ka, hindi ka naman buntis. Lahat po yan kapatid, nakakasakit po ng kalooban ng kapwa ho natin. Kaya yung mga bagay ng ganon, medyo control lang ho sa sasabihin ng dila. What is strengthening? What is encouraging? What is comforting? Kaya ako minsan ayoko na umattend ng mga reunion Alam niyo kung bakit ho? 100% hong nararanasan ko talaga yan. Unang-unang titignan ho, yung success Nasaan ka na ngayon? Ay, ganun ka pa rin. Ang taba mo na mare, di ba? Ayan yung mga maririnig nyo sa reunion kong minsan O ano nangyari sa'yo? Parang pinakawalan ka sa kusina. Sino yung nakatanggap ng gano'n? Gusto nyo nang umuwi sa reunion ninyo? Ang sasakit itong mga pananalita paano kung ibalik sa inyo? Bet ikaw, Mari, ang pangit mo na ngayon. Kung ibalik kaya ho sa inyong gano'n tayo ho nagpipigil lang sa pananalita ho natin Pero once na physical po yung usapan sa katawan, control ho, ito control. Pagka nakita niyo at medyo lumaki, ay hallelujah, praise the Lord. Gano'n na lang ho sabihin ninyo. Ha? Huwag nyo nang sabihin, kumare. Yung iba ho kasi mas masakit pa Pwede nyo naman sabihin parang lumulusog tayo, pero masakit pa rin yun, Yung sabihin ba naman po para kung pinakawalan sa kusina? Bakit nyo nasabi, Pastor? Kaya nga ako nagpapayat, nasasabihan ako palagi ng ganun Sa reunion,
Sabi ko, magtatapos na yung mga pang-iinsulto nyo na yan. Bilhin nyo, wala na akong marinig. Kundi ba, Pastor, pinakawalan, kapwa pastor na to sa Marbal, pinakawalan ka ba sa kusina? Uuwi po ako talagang, ang kalooban ko po, bagsak na bagsak ko talaga eh. Akala ko ba praise and worship ito, ba't pang-iinsulto tinanggap ko lahat dito? Kaya dapat tayo na pinanggagalingan, tinatalikuran na ugali ng sanlibutan yan. Ugali ng sanlibutan ho na magkumpara. Can we say amen? Be happy for the success of others. Uy, bago kotse niya, pagpalain nawa siya ng Lord. At least ako naman, kadilakad, gaganda naman yung puso ko, kakalakad. O mga kapatid, mas marami pong may sakit sa pusong may kotse kaysa po sa mga taong walang kotse. Dahil yung naglalakad ho, mas maganda ho yung puso nila. Can we all say amen? Yung mga wala pong pambili ho, ng mga, ano ba yun, yung mga iniinom-inom po para bumaba yung sugar ninyo, mga insulin po, kahit kumain po ng isang galong ice cream, masaya. Pero nag-i-insulin ka na, isang kutsara, papaluin pa ng asawa mo, huwag kang kumain yan. Bakit ho? Biro mo, may-ari ho ng ng sapatusan, hindi makasuot ng sapatos. Alam nyo kung bakit? Putol yung dalawang paa, may diabetes. Samantalang yung isang mahirap na nakita ko, naglalakad ho, wala hong sapin sa paa. Walang diabetes may paa Kumakain ng pagpagho. Ang lulusog ng mga anak, ang lalaki ng tiyan ng mga bata, ganyan kalalaki yung tiyan Sabi ko, ang tataba ng mga bata, hindi naman namamatay. Pero tayo makisalo kayo sa sanlibutan, yung kakainin ho ng sanlibutan, kainin ninyo, magkakasakit kayo. Sabi po dati, nang tinalakay ho natin sa aklat ng Daniel, ang kinakain nila'y gulay at tubig. Amen? Yung pong tinitignan ng sanlibutan po, alam nyo po, yan po kasalanan pinanggalingan ko dati Talaga hong pagka may bagong Playboy binubuksan ko kagad nung elementary at high school po ako. Pero pag wala yung tatay at nanay ko at wala hong tao sa bahay, ngayon may internet ka lang, maglock ka ng pinto, marami kang mapapanood po Ano pong klaseng mata yon? Mata ng sanlibutan yon. Tatalikuran nyo yon, mga kabataan, mapapahamak po kayo ron. Yun pong ating pagsasalita po, salitang pang sanlibutan na ba? Pagmumura, pagsisinungaling, panlilinlang, pagko-complain, pagkukumpara sa iba Kaya lahat ng mga bagay na makasanlibutan po, kinamumuhian yan, tinatalikuran. Huli sa lahat, ito sabi po, yung pagkamuhi natin sa kasalanan, unang 1:3-6, ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Hindi po sinabing hindi na nagkakasala, hindi po nagpapatuloy. Ano po yun? Alam nyo na nga na masama yung kabit. Huwag na, talikuran nyo na po, magbibigay ka ng kaluguran kay Jesus. Maaalagaan nyo yung misis nyo, maaalagaan nyo yung anak ninyo kapatid. Hindi mauubos ang kayamanan ninyo. Yung po sinasabi rito, pagkamuhi po sa mga tinitignan ng mata, kapatid, pagka itong mata na ito tinalikuran po, yung mga masasamang babasahin po, masasamang panoorin po, hallelujah. Sabi ni Jesus Christ mga kabataan, inuulit ko lang yung sinabi ni Jesus. Pagka nagkasala po yung kaliwang kamay mo o yung kaliwang mata nyo dukitin ninyo. Mas mabuti pa na bulag kayo na pumasok sa langit kaysa buong katawan na pumasok po sa impyerno. Pag nagkamali po yung isa po ninyong kanang kamay, putulin ninyo. Mas mabuti pa sa inyo na pumasok sa langit ng putol ang isang kamay kaysa buo ang katawan ninyo at maibulid naman kayo sa impyerno. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit yung mata tinukoy ni Jesus? Bakit yung kamay ang tinukoy niya? Kasi sa darating nating panahon, mga kabataan, itong dalawa na ito ang pinakamagiging makasalanan po sa buhay ng isang kabataan. Talagang totoo po yung Bible Hindi po sinabing talagang tanggalin nyo yung mata ninyo Ibig sabihin po, yung mata ipasailalim nyo sa aral ni Jesus. Hindi po ibig sabihin, mamaya baka meron ditong magtaga ng kanyang kamay. Sinabi nyo, pastor Ibig sabihin po, ilayo ninyo sa mga kasamaan ng kamay na ito. Hindi po ito sa kalaswaan. Hindi po ito sa karumihan. Ang kamay na ito'y itinataas natin upang magpuri kay Yahweh. Ang mga mata na ito'y ginagamit natin upang luwalhatiin siya sa pagbabasa po ng banal na salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ito pong mga nangyayari sa isang naligtas. Pagka tinignan ninyo sa sarili ninyo at ito po'y naganap, congratulations. Naganap din po ang ating pangwakas. Sabi ng Biblia,
Paulit-ulit ko na rin sinabi po kanina, sabi ng ikalawang Korinto 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito ay napalitan na ng bago. Mga kapatid, tayo po lahat ay tumayo at palakpakan po natin ang ating Panginoon. If anyone is in Christ Jesus, O Lord, he is now a new creation. The old is gone and the new has come. Maraming salamat na kung paano po kami inilubog po ninyo, Panginoon Diyos, sa pagbabautismo at ang lahat ng kasalanan po ay nailibing na po sa tubig. Patuloy po ang pag-ahon po namin dito ay nangangahulugan po ng isang panibagong buhay at ang buhay na walang hanggan. Panginoon, tulungan niyo po kami ng lahat po ng mga bagay na aming pinag-aralan po ngayon, manatili po sa aming puso. Ang tunay at tapat po na naglilingkod sa inyo ay lumalakad sa liwanag at patuloy po, Panginoon, ay nagpapasaway po sa inyo, Panginoong Diyos, at sumusunod po sa lahat ng inyo pong mga tagubilin. Dakila't mapagpalang Ama po namin, maraming salamat po sapagkat ang lahat po ng liwanag ng inyong salita po ay inyo pong pinagkaloob po sa lahat ng mga nakinig, lalong-lalo na sa amin pong mga audience, sa online at gayon din naman po sa lahat po ng dumalo po ng banal na gawain na ito. Ngayon po ay unang araw po ng linggo at patuloy nagpapasalamat kami, Ama, sapagkat ang mga tinapay na kakanin namin at ang lahat po ng iinumin namin mula sa saro ay maghahatid po sa inyo, Panginoon Diyos, ng kaluwalhatian. Kaya, Panginoong Ama, patuloy ang inyong banal na dugo, ang siya pong magpatawad sa amin. Inuulit ko, Panginoon, hindi kami perpekto, makasalanan kami. Umaalingasaw po ang lahat ng amin pong mga baho na nagawa naming pagre-rebelde po, pamumusong or blasphemy to the Holy Spirit, maging ang lahat ng kautusan niyo po na amin pong nilakarang. Taliwas po, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga kagustuhan po ninyo. Maraming salamat po sa umagang ito. Huwag niyo po kaming pababayaan sa aming pakikibaka, Panginoon. At sa muli ninyong pagparito, o kaya po sa pagtawag ninyo po sa amin. Wala kaming ibang luluwalhatiin po, kundi ang inyong banal na pangalan, ngayon po, Panginoong Diyos, at maging sa walang hanggan. Kaya muli, Panginoong Ama, maraming salamat po. Ang mataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang. Sa banal po na pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Ngayon po ay first Sunday, kaya sama-sama po nating paghandaan ang atin pong kakainin at maging ang atin pong iinumin bilang pag-alaala po sa banal na hapunan ng ating Panginoon.
Tayo po lahat ay makakatayo na. Praise God, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Ang pagsaalaala po ng banal na hapunan ay ginagawa po natin kada unang linggo po ng buwan. Ngayon po ay December 4, kaya ang ating mga kapatid po na nasa online, kayo po ay inaanyayahan namin na maging kabahagi po ng pagpipira-piraso ng tinapay at gayon din naman po ang pag-inom po natin mula po sa saro. Ngunit bago po natin isagawa ang mga bagay na ito, patuloy po na tayo po muna ay humingi po ng pagbabasbas sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Gabayan mo po kami, Panginoong Ama, sa mga banal na gawain po na ito. Patuloy pong kasumpungan niyo po kami na maging malinis ang aming puso po sa lahat ng sinabi, nilakaran, at pati na rin po sa lahat mga isinakatuparan namin sa aming mga buhay. Patawarin niyo po kami, Ama, sapagkat kami po ay nagkamali sa lahat ng kaparaanan at ang banal na dugo lamang po ni Kristo ang pamalit po sa lahat ng mga kasalanan na ito upang kami po ay maging karapat-dapat sa Ama. Kaya Panginoon, basbasan niyo po ang lahat ng mga elemento na ito na maging kalakasan po namin at patuloy po na bantayan niyo po kami ng mga anghel ngayon sa banal na gawain po na aming isakatuparan po na ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin. Amen at amen. Ang sabi po ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos, "So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord Jesus Christ. Everyone should examine themselves before they eat of the bread and they drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of the Lord Jesus Christ eat and drink judgment on themselves. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep." Patuloy, tayo po'y pinatawad ng Panginoon sa lahat ng atin pong nagawang mga pagkakasala. At sa umaga po na ito, inaanyayahan ko po na atin pong hawakan ang tinapay bilang simbolo po ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po ng aklat ng unang Korinto, dito po sa 11:23 hanggang 27, "For I received from the Lord that which I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night that he was betrayed, he took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.'" Purihin ka, Panginoong Hesukristo. Sabay-sabay po natin kainin. Hallelujah, hallelujah. Ngayon naman po, hawakan po natin ang baso o ang saro. Purihin po ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi po ng Biblia, "In the same way after supper, he took the cup saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink of it in remembrance of me. For whenever you eat of this bread and you drink from this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Purihin po ang ating Panginoon Hesukristo. Sabay-sabay po nating inumin. Dakila't mapagpalang Diyos, ang mataas na kapurihan po at pagpapasalamat ay tanging sa iyo lamang. Ito po ang aming pagpapasalamat at dakilang pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Amen. Ngayon po tayo po dadako sa ating pong pagkakaloob. At bago po tayo magkaloob, nais ko lang pong basahin ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 6, chapter 9, verse 6. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay nag-aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Purihin mo, Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakila't makapangyarihang Diyos, we just want to praise you and thank you, Father, for you are our good shepherd. We shall lack nothing. You are our great provider. Panginoon, maraming salamat po sa lahat mga
sources ng aming pong mga pangailangan, mga trabaho, negosyo, Father God. Patuloy po namin pong idinadalangin, dululog, na pagpalaan niyo po ang mga ito sa mga nagtatrabaho, strength, Father, ang aming panalangin. At sa aming pong pagbibigay sa umagang ito, just pray, Father, bigyan niyo po kami ng spirito ng generosity, Panginoon, pag-ibig sa puso upang mapagkaloob po namin ng buong puso, kagalakan, at kayo lamang pong mataas. At namin pong pagbibigay, Panginoon, ay tunay na kalugod-lugod sa iyong paningin, Panginoon. Just pray, Father, this we ask in Jesus' name. Amen and amen. May galak sa aking pagbibigay, buong puso ay aking hinahangad. Ako'y tapat sa iyo'y maglilingkod, pagkat ikaw, Jesus, ay aming Diyos. Itaas ang ngalan niya. Hallelujah. Sambahin ka, O Panginoon, mahal kita. Ngayon naman po tayo po idadako sa ating po mga pagbati, mga pangdiriwang po ng kaarawan at mga wedding anniversary. Bago po tayo dumako, meron po ba tayong bisita ngayon na ngayon lang po nakadalo? First timer? Pakitaas na lang po ang pangalan kung mayroon. Kamay kung meron po. Wala po. Sige po, wala po tayong bisita. Happy birthday, December 5, Sister Aiska Clarin Bilios Silio. December 5. Isa lang po. Wedding anniversary, meron ho bang hindi nakasulat? Mayroon ho bang mag-birthday na hindi pa po nakasulat po? Wala po. Sige po, kahit wala po siya dito, pag-pray po natin, yung bata po, no? Panginoon, kami po ay nanalangin sa oras na ito sa bata, sa aming pong kapatid nito, si Ayeska Bilasilio. Kung nasaan po siya naroon sa mga ito. Gabayan niyo po siya, Ama, na patuloy na ang iyong liwanag na iyong mga salita, lumaki po siya na may takot at maglilingkod at ang kanyang buhay ay ma-commit at may dedicate po sa inyo, Panginoon. Para po lamang sa iyong glory. Ingatan niyo po, Lord, ang kanya pong paglaki, ilayo niyo po siya sa lahat ng mga kapangamangan aksidente. Karunong at katalinuhan din, Ama, ang aming pong hinihiling sa kanya pong pag-aaral, provision, and protection. This we ask, Father, in Jesus' name. Amen at amen. Sige po, sa ating pong mga paanyaya at mga announcement, patuloy po yung ating pong mga ginagawang mga activities sa iglesia nito. Meron po tayong ginagawang online Bible study every Wednesday po yon, 7 o'clock po yon. Kayo po ay patuloy namin pong i-share niyo po ito sa ating po mga mahal sa buhay para hindi lang po tayo yung nakakarinig, kundi yung pong mga friends natin sa Facebook, di ho ba?
yung ating pong magkamag-anak. Kung wala po tayong time na may share, napakamalaking bagay po to na ang salita ng Diyos, magamit po yung Bible study na ito sa ating po mga mahal sa buhay, mga kaibigan at kamag-anak na friends sa Facebook. Prayer meeting po, patuloy po namin po kayong inaanyayahan. Meron po tayong ginagawang online din na prayer meeting every night, 8 p.m. po yon except Wednesday, at every morning po patuloy po to para po sa pananalangin. 5 o'clock po yan, 5 a.m. hanggang 6 a.m. po ng madaling araw. At sa ating pong mga announcement po, meron po tayong magkakaroon po ng awards recognition sa February 4, 2023. At ang lahat po ng mga mag-aaral dito sa Feast of Harvest Christian Ministry, ang sakop po nito ay ang mga awards na natanggap nila mula 2020 hanggang 2022. Amen po. Maaari po kayong magpatala sa labas sa mga youth members. Ang pagpaprista po ay gaganapin ngayong December 4, 11 at 18. Doon po sa labas. At sa darating po na December 18, mayroon po tayong gaganapin na ating church Christmas party. Ito po ay after the service. At ang iba pong mga pagdetalye po, patungkol po sa ating pong Christmas party ay i-announce po natin sa susunod po na linggo. Yan naman po, purihin po ang Panginoon sa ating pong pagtatapos at tinatawag po at yung pong mga further announcement po, tinatawag ko na po ang ating pong pastor para po sa closing prayer and benediction. Tayo po lahat ay tumayo. Mamaya po, meron po tayong elders meeting po at ang mga bagong talagang official po ng ating church. Kaya magpaiwan po sana kayo. Meron tayong lunch meeting po. At lahat po ng mga announcement para sa Christmas party po, pagdidesisyonan po mamaya at sasabihin po namin. Baka may mga nagtatanong po, magkano po yung exchange gift? Hindi ko pa po kasi alam po eh. Pero by next Sunday po ay atin pong i-announce na ang lahat ng mapagdidesisyonan po ng Board of Elders po. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin po tayo sa ating dakilang Ama. Maraming salamat Panginoong Diyos at patuloy po pinuno niyo po ng inyo pong mga mabubuting salita ang aming pong mga puso. Panginoon, ngayon po ay nakakatiyak po kami na ang nilalakaran po namin ay liwanag, ang nilalakaran po namin ngayon ay tiyak at tumpak, sapagkat ang mga aral mo mismo nagpapahiwatig, Panginoong Ama, ng lahat ng pagtanggap namin kay Kristo Jesus na aming Panginoon po ay naging marapat, at ang lahat na ito ay nilalakipan po ng lahat ng mga banal mong aral. Kami po ay dumako sa lugar na ito na ligtas at mapayapa. Uuwi po ang bawat pamilya, Panginoon, na taglay po ang inyo pong maingat at malabay na mga pakpak. Lalo tigit po ang mga anghel nyo pong magbabantay po sa amin na kung paano po kami po ay dinako nyo sa lugar na ito na walang anumang nangyari. Uuwi po kaming lahat, Panginoon, na taglay-taglay po ang bakod ng inyong pag-iingat. Sa lahat ng mga pamilya po na lalabas at mamamasyal, samahan po sila ng inyong santo at banal na Espiritu. Sa lahat po ng kakain sa labas at ang iba naman po ay uuwi na ng tahanan, pagpalain nyo po na ni isa man sa amin po ay walang mapapahamak, Panginoong Ama. Panginoon, I speak of financial blessings, I speak of good health, I speak of strong family ties po, I speak of all the goodness and blessings of the Lord Jesus Christ be upon us from now on and forever, Panginoong Ama. Kaya maraming salamat, Panginoong Diyos, sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, ng pag-ibig po ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu. Panginoon, binabasbasan ko po ang lahat ng mga anak na hinirang niyo po. Maganap nawa ang aklat ng bilang sa 24 hanggang 27, pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the mighty place of the Lord forever. Magandang umaga po at maraming salamat, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, tayo po muli ay umawit
Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligaya! Maligaya ang araw na ito, sapagkat isinilang ang Panginoon. Araw ng pag-ibig, araw ng pagbibigay. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligaya ang araw na ito, sapagkat isinilang ang Panginoon. Araw ng pag-ibig, araw-araw pagbibigay. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan,